nagtitrending ngayon yung mga road rage incidents. Ano yung payo natin sa public para maiwasan po ito? Okay. Mga kababayan, nakakalungkot makita at marinig itong mga away-lansangan. Sana naman po tayong mga motorista ay maging mahinahon po tayo habang tayo po ay nasa lansangan. Maging mainit man ang ulo ng ating kapwa motorista, nagbabato man ng masamang salita. Dapat po isaalang-ala natin na ang bawat isa sa atin ay may mga mahal sa buhay na naghihintay sa bahay. Kahit man lang isipin natin, mga kababayan, yung value ng bawat isa sa atin. Ikaw na driver ka, ano ba ang value mo sa mga mahal mo sa buhay? Yung mga binubuhay mong mga anak, pamilya, papaano na lang pag may masamang nangyari sa'yo? Kahit yun man lang isipin mo. At siguro naman, pagka ikaw hindi sumagot, huminahon, siguro malamang ang kapwa-motorista mo na mainit ang ulo ay baka tumalikod na lang or hindi ka pansinin dahil hindi tayo sumagot eh. So, hanggat maaari yung mga problema natin sa bahay, sa trabaho, anumang problema, huwag po natin dadalhin sa manibela. Isipin natin na ang bawat buhay ay mahalaga po. Yun lang po. Sige, magandang umaga Pilipinas, magandang araw Soc Jen. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe De Castro, PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at ito ang programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, PIA at sa pakikipagtulungan ng Information Coordinating Network of SOCSAR Gen o Icon SOCS. Andito po tayo ngayon sa Land Transportation Office, Regional Office 12, dito sa lungsod ng Coronadal upang talakayin ang kanilang mga latest development programs and activities na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Kasama po natin si Regional Director Melhari King Tumawis, JD PhD, at si ARD Manuel Betaysar upang talakayin ang kanilang mga programa dito sa ating rehiyon. RD King, bumati po muna kayo sa ating mga viewers. Isang mapagpala at magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig at mga manunood. Sa ating Pangulong PBBM, Pangulong Bongbong Marcos Jr., sa ating mahal na ASEC, Attorney Vigor Mendoza II, the top management of course, the top management committee at chief of offices ng aming ahensya sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 12. Ako po ang inyong lingkod, RD King Tumawis po. Isang maganda at ligtas na umaga sa ating lahat. Mahal po kayo. ARD, ang pagbati po muna ninyo sa ating mga viewers po. Bagong Coronadal, Kanami Coronadal, magandang umaga po sa ating lahat. Galing po sa aming puso, sampo namin mga kasamahan sa Land Transportation Office, Regional Office Number 12. Kami po ay bumabati ng magandang umaga at mapagpalang araw nitong. Sige po, thank you very much. At tuloy-tuloy na po tayo. Katatapos lang po, RD, ng Road Safety Month nung nakaraang buwan. At ngayon po, meron kayong mga road safety advocacy initiatives. Ano yung mga programa pong ipinatupad natin in line with this dito po sa ating rehiyon, RD? Yes naman, meron tayo. Sa kasalukuyan, patuloy naming pinapalawak ang aming paggabay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga drivers. At siyempre, ang ating mga public commuters sa ligtas na paglalakbay at kaalaman sa batas at trapiko sa araw-araw po. Ano pa po? Meron kayong mga pag-intensify ng enforcement po ninyo, RD? Okay. Sa pamamagitan ng patuloy ng pag-intensify ng ating enforcement, hindi lamang sa pagbibigay ng multa sa mga e-ring drivers, kundi ang paghahatid ng brief road safety reminders sa mismong mga kakalsadahan, maliban sa patuloy na pagpapalawak ng road safety awareness through road safety lectures and seminars po. Opo. Paano naman po natin ini-engage yung communities, lalo na po yung ating kabataan or ang youth, para ma-promote po natin yung road safety, ARD?
Sa LTO Region 12, isa sa mga pangunahing layunin namin ay ang mas malalim ang kaalaman at kamalayan ng komunidad, lalo na ng mga kabataan tungkol sa road safety. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng iba't ibang programa at inisyatibo sa direktang tumatarget sa kanila. In fact, ngayong May 31, in line with our Road Safety Month, merong mga kabataan, mahigit kumulang mga 200 ito sa KCC convention dito sa Coronadal City na mag-graduate. Karamihan sa kanila ay mga scholars ng ating kagalang-galang na gobernador Rinaldo S. Tamayo Jr. Meron rin po kayong ARD, mga IEC activities, IEC campaigns? Yes, marami po tayo. Una, aktibo tayo sa nagsasagawa ng information, education at communication campaigns sa mga paaralan, sa barangay. Dito nagkaroon kami ng mga seminar, libreng theoretical driving course, defensive driving seminars at interactive activities na tumatalakay sa mga basic road safety principles gaya ng tamang pagtawid, paggamit ng helmet at seatbelt at pagsunod sa traffic rules. Itong TDC, one of the best practices to ng LTO. Mamaya tatalakayin po natin yan. Meron po ba kayong mga success stories or impact data na pwede nating i-share, RD, para po maramdaman ng ating mga kababayan ang inyong programa po? Opo, meron. Opo, naging mas aktibo ang aming law enforcers sa pagpapatupad ng batas trapiko. Dahil sa pinaigting naming pagbabantay, mas dumami ang mga nahuli naming mga lisensya na walang lisensya at hindi rehistradong mga sasakyan po. Isang patunay na mas epektibo na ngayon ang aming kampanya para sa ligtas na kalsada po. Napapansin natin yan ng mga residente natin na active talaga every day, parang merong mga enforcers sa kalsada, sir. Yes. Bukod sa pinaigting naming operasyon kontra walang lisensya at hindi rehistradong mga sasakyan, nais din naming ibahagi na umabot na po sa 4,348 ang nakinabang sa aming libreng theoretical driving course, TDC po, mula January hanggang Disyembre ng 2024 sa nakaraang taon po. Isang hakbang para sa mas maraming motorista ang maging legal at ligtas sa ating mga kalsada po. So 4,348 yung nabigyan natin ng libreng TDC. Magandang balita ito kasi kung sa mga private na mga driving schools, medyo mahal ang TDC. Sige po. Punta naman po tayo, RD, dun sa law enforcement operations po. Pwede po ninyong ma-explain sa ating mga kababayan yung process ng deputation or sino yung mga pwedeng ma-deputize? Kasi alam natin, underman po si LTO, so may mga partners din po kayo. Yes, totoo yan, Sir Oliver. Ang proseso ng deputation ay dumadaan sa training at accreditation ng ating opisina. Karaniwang na deputize ay mga LGU traffic enforcers at ilang membro ng Philippine National Police. Sa ating defensive driving seminars, itinuturo ang tamang asal sa pagmaneho, batas trapiko at road safety. Patuloy rin ang koordinasyon ng LTO sa mga local government units at PNP sa pamamagitan ng joint operations, info sharing at deputation programs. Kalaki pala dito ang mga personahe rin ng ating LTFRB para mas epektibo ang pagpapatupad ng batas trapiko. Kasi may kasabihan tayo, Sir Oliver, na maayos na pagmaniho sumunod sa batas trapiko upang iwas peligro, disgrasya at multa sa LGU at LTO. Sige po. RD, tuloy naman po tayo doon sa free TDC or theoretical driving course. Na-mention po kanina may 4,000 plus. Paano po makaka-avail yung ating mga kababayan nitong magandang programang ito ng LTO Region 12? Okay. Ang mga kababayan, ang free TDC po, theoretical driving course po, ay handog namin sa mga kababayan nating indigent po na nais makakuha
ng tinatawag nating student permit po. Kailangan lang magdala ng Certificate of Indigency at ang tinatawag na PSA. Birth certificate. Yes, yes, yes. Mula January hanggang May 2025, may 1,592 na po na ang natulungan namin dito sa Region 12. Isa po itong hakbang para mabigyan sila ng pantay na oportunidad sa ligtas at legal na pagmamaneho po. RD, before tayo mag-proceed doon sa next, itong TDC, requirement siya para sa pagkuha ng student permit or paano yung process nun? First step ba siya? Yung TDC natin? ARD, baka may madagdag po kayo. Doon sa TDC muna tayo. Yung free TDC natin. Para malaman ng ating mga kababayan na malaking tulong talaga ito kasi libre. Yes, yes. Opo. Basic requirement ba siya? First thing foremost, bago makakuha ng student permit, kailangan mag-undergo ng 15-hour theoretical driving course. So, sino-sino bang pwede makabil? Those who are qualified to take this TDC is 16 years old and above, yung wala pang driver's license. This is the preliminary pa yan, bago pupunta yung tinatawag natin na non-prof at saka yung prof driver's license. So ito it's a pinaigting talaga natin yung process na dapat dadaan sa TDC, SP. Yes, batas kasi yan na kailangan na mag-undergo ng theoretical driving course for 15 hours. Yes, thank you very much. Doon naman po, punta po tayo doon sa transactions handled, yun sa mga registration naman po. Sige, ano po yung mga pinakakaraniwang transactions na ina-handle ng LTO Region 12? And then, may mga improvements ba na na-implement para mapabilis po yung processing natin on registration and renewal ng mga ganito po? Ang isa sa mga mandato ng LTO ay pag-i-issue ng quality driver's license at saka yung ating sa enforcement of land transportation rules and regulation. Sa kasalukuyan, ang pag-issue ng driver's license ay ang isa sa pangunahing serbisyo ng ating opisina at ang pagrehistro ng ating mga bihikulo. Sa ating comparative report, meron tayong 251,840 na narehistro in registration transactions handled noong January to March 2024 at ngayong January to March 2025 naman ay mayroon tayong 254,107 MV o motor vehicle registration transactions handled. Batay sa ating comparative report, nakapag-issue tayo ng 88,103 licenses and permits noong January to March 2024 at comparatively 73,129 ngayong January to March 2025. Bagamat may pagbaba, ito ay paalala sa kahalagahan ng pagiging lisensyadong driver. Hindi lang para sa legal na pagmamaniho, kundi para sa kaligtasan ng lahat sa kalsada. Patuloy tayong naghihikayat sa publiko na maging responsable at dumaan sa tamang proseso. Saan sila pumupunta, ARD? Meron tayong mga district offices? Saan nila kinakandak yung mga transactions na yun? Meron tayong mga district offices at saka extension offices. Sa up north, meron tayong Banisilan, meron tayong Pigkawayan, meron tayong Midsayap, meron tayong Kabakan, merong Kidapawan. Dito naman sa kabila, nandyan ang ating Esperanza, nandyan ang ating Tacorong, Surala. Dito sa sentro, meron tayong Coronadal City, meron tayong Gaisano. Going down south, Pulumulok, nandyan. Meron tayong Santo City, meron tayong Tumbler, meron tayong Robinsons, meron tayong SM.
going down naman is nandyan ang ating Alabel o Sarangani District Office. Yung pinakabago, Kalamansig. Ang Kalamansig is soon to open. Yes. Pero batas na siya. Batas na yan, authored by Congressman Swansing. Opo, sige po. RD, paano naman po natin tinitiyak na transparent and maayos po yung enforcement efforts po natin? Opo, may mga improvements po to kaming naipatupad tulad ng paggamit ng LTMS. Yun po yung tinatawag nila na Land Transportation Management System para sa online appointment at application processing. Nakakatulong ito upang mabawasan ang pila at mapabilis ang aming serbisyo po. Nagdagdag din kami ng frontline personnel at nagsagawa ng periodic training para sa mas mahusay na customer service po. Dun sa transparency naman po at... Okay. Pagdating dun sa transparency naman at maayos na enforcement, may regular na audit at validation mula sa central office po. May mga feedback mechanism din tulad ng public help desk at online channels kung saan po pwedeng mag-report ang sino mang mga motorista natin dito sa rehiyon. Nakikipag-ugnayan din kami sa local government units at Philippine National Police para sa joint operations at tamang implementasyon ng ating mga batas trapiko po. Sige po. Yung LTMS, RD. Okay. Sa LTMS naman, sa LTMS client portal po, lahat ng nagpapasok ng transaction sa Land Transportation Office ay siya mismo gumagawa ng sariling account kung saan lahat ng mga detalye ng isang transaction ay real-time na ma-view ng ating mga clients po. So, siya na mismo, for example, yung mga applicants, sila na nagtatransact online, sila nag-input ng data nila para foolproof na din and then makita talaga nila kung tama, ma-double check talaga nila. Yes, Kuya Oliver. Apo, RD, ito naman po, sa revenue collections ng LTO, kamusta po yung collections natin dito sa Region 12 so far this year? So far, okay na okay. Sa kabila ng bahagyang pagbaba, nananatiling matatag ang aming revenue collection. Yes. Ipinapakita nito ang patuloy na pagtitiwala ng publiko sa aming mga serbisyo at ang maayos na pagpapatupad ng aming mga programa po. Opo. Ang mga nakukolektang fees and charges ay naibabalik sa publiko sa pamamagitan ng mga programa tulad ng road safety campaigns, system upgrades gaya ng LTMS, at training ng mga personnel po. Ang bahagi ng aming koleksyon, particular ang Motor Vehicle Users Charge or MVUC. Yes, MVUC, Kuya Elver. Ay yun naman po ay direktang naipapasa sa DPWH, sa Department of Public Works and Highway, para punduhan ang road widening at iba pang infrastructure projects po. Sige po. Transparency efforts naman kasi baka may mga nagtatanong na mga residente, RD, saan ba napupunta and then paano yung auditing natin ito? Oh, tama. Bilang bahagi ng transparency efforts, gumagamit kami ng digital system para sa recording at monitoring ng collections. May regular po na auditing at bukas kami sa feedback ng ating publiko upang mas mapabuti natin, mas mapa-enhance namin ang aming serbisyo po para sa inyo po. Sige po. Doon naman po, RD, sa LTO 12 stakeholders and yung may mga accredited driving schools po tayo, di ba? ARD, paano po ina-accredit ng LTO yung mga driving schools and then yung mga medical clinics na kailangan, di ba, ipa-check up ka pa, and then emission testing centers at yung PMVICs. Ano yung process natin? Ang LTO ay may mahigpit na proseso sa pag-a-accredit ng mga driving schools, medical clinics, emission testing centers, at saka PMVICs. Kabilang sa proseso ang pagsusumiti ng mga legal na dokumento, inspeksyon ng pasilidad, at pagsusuri
kung pasado sa itinakdang technical operational standards. May particular na criteria para sa bawat uri ng stakeholder tulad ng licensed instructors at standardized training modules para sa driving schools, licensed medical professionals at tamang equipment para sa kanilang clinics at functional calibrated machines para sa ating itong tinatawag na emission centers at PMBICs. Kung may reklamo mula sa publiko, agad itong tinatanggap. Merong feedback na tinatawag sa pamamagitan ng complaint desks, email at online platforms. Iniimbestigahan ito ng ating regulatory team at kung mapatunayang may paglabag, maaaring maharap sa suspension o revocation ng accreditation ang nasabing stakeholder. So masasabi ba natin, sir, na regular yung ating monitoring? Yes. Especially yung mga emission centers. With in fact, maraming na close na mga PATC na tinatawag because stricto talaga ang ating DOTR nito. Sa ngayon, sir, sapat ba yung mga emission testing centers natin dito sa region? Kasi in the previous years, nagkakaroon ng clog doon sa mga emission testing centers, yung bulk ng mga registrations, bulk ng mga magpapatest, nagtatambak doon sa mga testing centers. Ngayon, sir, maluwag na ba? In fact, the figure would speak for itself na kulang talaga. Pinapaigting ito ng DOTR na magkaroon tayo ng mga panibagong PATC at saka PMBICs. And there are many applicants for this. So we welcome them. At least makatulong man ito na dagdag revenue plus at saka yung mga motorista na dito na magpa-rehisto sa ating Region 12. Isang concern kasi yun, ARD, NRD. Kasi nung na-post po yung balita about the Calamansig District Office, ang main concern nila doon is wala daw testing center doon. So, possible na may mag-apply for testing center, emission testing center doon para mas mapadali na hindi na sila bababa dito sa Isulan or Cotabato City or Jensan. Of course, talagang magkakaroon tayo doon. In fact, marami na pong applicants. Pero tayo naman ay sinisigurado natin na ma-comply nila lahat ng requirements. So, huwag kayong mag-alala, magkakaroon tayo ng talagang mga lalagay doon ng mga emission testing centers. Hindi po pwedeng ilagay yan sa malayo. Oo. So, nasa sa po yan, sa DOTR, kung ilan ang aprubahan nila. So, hopefully, sana maging sapat para maserbisyo natin ang ating mga At kababayan. mas maipalapit yung serbisyo talaga sa ating mga kababayan. Yes, Sige po. we Oliver. RD King, ARD, Bitay Sar, kung wala na pong additional na questions, closing message na lang po ninyo sa ating publiko. Okay. Mga kababayan, sa pagtatapos ng Road Safety Month ng ating taong 2025, dalhin natin ang mga aral at pangakong ating ginawa upang matiyak ang mas ligtas na kalsada para sa ating lahat. Ang kaligtasan sa kalsada ay responsibilidad hindi lamang ng mga otoridad, kundi ng bawat driver, pedestrian, at tayo, mga mamamayan. Sama-sama sa disiplina, kaalaman at pagtutulungan, mababawasan natin ang aksidente at maililigtas ang maraming buhay. Magsumikap tayong gawing mas ligtas ang ating mga daan dahil bawat buhay po ay mahalaga. Inuulit ko po, bawat buhay po ay mahalaga. Maraming salamat po sa inyong suporta at dedikasyon sa mahalagang adhikaying ito, mga kababayan ko sa buong Rehiyon 12. Mahal ko kayong lahat po. Thank you very much. RD King, ARD Bitay Sar. Ika nga ng ating kagalang-galang na sekretaryo sa Transportasyon, Vince Dizon, that we have to serve the public to the best as we can. Sabi pa niya, safe travel and safe convenience. Bilang katuwang ng ating mga punong opisyal sa Land Transportation Office Region 12, pinagmamalaki kung maging bahagi ng ating pagsulong
para sa kaligtasan sa kalsada. Sa pagtatapos ng Road Safety Month 2025, hinihikayat ko po ang bawat isa na ipagpatuloy ang disiplina at malasakit sa bawat araw. Sama-sama tayo sa pagtitiyak na ang ating mga daan ay ligtas para sa lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagtutulungan para sa mas maayos at ligtas na paglalakbay. Maraming salamat po sa ating mga guests mula sa Land Transportation Office. Palakpakan po natin RD King Tumawis at ARD Manuel Bitaysak. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe De Castro at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at ito ang Performing and Informing.